number one. Energy. Ito ang number one, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pia. Currently, isa po akong empleyado dito sa Santolan Plaza. Gusto ko lamang pong ikwento sa inyong lahat kung anong pinagdadaanan ko ngayon dito sa love life ko. DJ Lindsay, simula po nang naging kami ng boyfriend ko, parang walang linggo na hindi niya ako pinagdududahan. Palagi niya akong pinag-iisipan ng masama sa mga ginagawa ko. Madalas siyang magselos. Ultimo sa kuya ko at sa papa ko. Tama ba yun? Pero dahil mahal ko siya, nagpatuloy pa rin yung relasyon namin. Tiniis ko lang yung pagsiselos niya. Mag-a-anniversary na kami dapat. Excited ako sa araw na yun. Nagplano na ako kung saan at kung anong gagawin namin. Kasi syempre, sobrang special para sa akin. Tapos first time ko pa na magkaroon ng boyfriend na inabot talaga ng 1 taon. Siguro mga 6 days before yung celebration namin. Kinuha niya bigla yung cellphone ko. Chinek niya isa-isa yung mga kausap ko. Di ko alam kung bakit niya ginawa to. Kilala naman niya lahat ng mga kaibigan ko. Yung mga friends, pinsan, mga kapatid ko, mga lalaki, lahat, inisa-isa niya. Iniisip niya kasi, meron daw akong ibang lalaki. Out of nowhere, ganun yung ginawa niya. Siyempre ako, sasabihin ko wala. Kasi wala naman talaga. At wala siya sa lugar dahil wala namang pagkakataon na nagkaroon ako ng issue na meron akong iba. Siya nga yung merong history ng panloloko sa akin eh. Siya nga yung nagkaroon ng ibang babae noon. Ang huling sabi niya lang sa akin, kung wala kang aaminin, at kung hindi ka pa aamin sa oras na to, maghiwalay na lang tayo. Anong gagawin ko kung wala naman talaga akong aaminin? Kasi wala naman talaga.
bigla na lang siyang umalis. Tapos nakipaghiwalay sa akin. Tapos eto, malaman-laman ko, meron siyang ibang babaeng kadate sa mismong araw ng anniversary namin. Ito rin yung babae na ini-issue sa kanya noon. Ito yung babae na madalas namin pag-awayan. Ito yung babae na ang sabi niya best friend niya. Hanggang ngayon wala pa po kaming proper closure, DJ Lindsay. Kailangan ko pa po bang makipaghiwalay sa kanya? Yung tipong meron talagang ending ang relasyon namin? Kailangan ko pa bang makipagkita sa kanya once and for all? Para tuluyan na pong isara ang chapter na to ng buhay ko. O baka naman kailangan pabayaan ko na lang siya. Baka hindi na importante kung may closure o wala. Tulungan niyo po ako, DJ Lindsay. Muli, ako po si Pia. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Pia. Si Pia. Alam mo, Pia, charing. Wala na. Bakit ka pa maghahanap ng closure? Meron na nga siyang ibang ka-date, be. Para sa akin lang naman, ano pang closure yung kailangan mo? Meron na, let it be the closure that you're looking for. Hindi mo na kailangan makipag-usap pa sa kanya. Alam mo, friendship, ang closure, kusang binibigay yan sa isang tao. 'Di ba? Hindi mo na kailangan yan i-aro pa sa ibang tao, lalo na kung hindi naman, alam mo yun, available. 'Di ba? Kasi tulad nga ng sabi ng iba, ang mga babae laging kailangan merong symbolism sa buhay. 'Di ba? Yung tipong, sa araw na to, oo, kapag binigyan niya ako ng rose, ibig sabihin siya na yung lalaking makakasama ko habang buhay. May mga ganyan tayong babae. Kapag nagpakita siya sa akin na nakapolo siya, na kulay puti, ibig sabihin, siya na talaga, Lord. Yung mga ganyan ba? Pero, tapos yan, yung tipong, kapag nakipagkita to sa akin, ibig sabihin, gusto niya pa ako. Baka mamaya ganun yung maging message na magkaroon ng ganung meaning, di ba? Baka sabihin ng jowa mo, patay na patay ka pa rin sa kanya. Di natin gusto yung mga ganyan. Bakit ka naman magre-reach out sa lalaki na talagang alam mo na niloloko ka naman? Di ba? Bakit? Alam mo na merong ibang kadate sa anniversary nyo pa? Ang tibay ng mukha ng lalaking yan. Bakit kailangan mo pang, 'di ba, pahirapan yung sarili mo, i-torture yung sarili mo? 'Di ba? Alam mo minsan ng mga tao kapag laging galit, laging merong ina-accuse ka of something, sila pa talaga mismo ang gumagawa ng kalokohan. Wow! Ganon 'yon. Oo. Kapag may mga, halimbawa, wala ka namang ginagawang masama, tapos nananahimik ka sa buhay mo, wala kang ibang ginawa kundi mahalin siya. 'Di ba? Tapos bigla kang sasabihan na, feeling ko niloloko mo ko. Yung nananahimik ka sa buhay mo, nagtatrabaho ka lang, pero biglang may ganong parinig yung jowa mo, lalaki man yan o babae, di ba? One thing's for sure, hindi ko alam kung praning lang siya o meron siyang ginagawang kababalaghan sa buhay niya. At minumulto siya ng sarili niyang kalokohan. Yun lang yun. Minsan kung sino yung mahilig mag-accuse, siya yung gumagawa ng kababalaghan. Siya yung merong kabalbalan.
Diba? Yun din yung sasabihin ng mga pangga natin sa inyo. So what do you think about this? Halika na at i-message mo ako. Sabihin mo sa akin kung ano yung comments mo about the story para matulungan po natin itong si Pia. Kay Pia. Hoy, ang sabi dito ni Villa Senior. Good day po, hi. Ate, nako, wag na. At may topak po yung boyfriend mo, obviously. Takot sa sarili niyang multo, kaya pala siya merong trust issues. Kasi remember, trust is only path to a loving relationship. Sabi naman ni Darwin, wow, ang galing ni Boy. Diba? Siya yung nagloko. Siya yung may right magselos. Pia, hiwalayan mo na yung boyfriend mo. Kasi kung makakatuluyan mo yan, masasakal ka sa mga pagdududa niyang siya lamang ang takot sa sariling multo. Sabi naman ni, sino ba to? Ni Arch, may mga guys na takot sa sariling anino. It's weird, pero it's some twisted way para ma-justify yung pakikipaghiwalay sa'yo. Anong closure pa yung kailangan mo? Umalis na siya. That should be a clear sign that you guys are done. As in. Sabi naman ni Feli, oy, bagong ano to ha, bagong listener natin. Good morning, DJ Len. Say shoutout man po sa anak ko na si Abeng. Hello, Abeng. Sabi naman ni Chris Sarah, nako, manipulative po at takot yan sa sariling multo, Ate Pia. At big no, hindi niya na need ang proper closure since hindi naman din siya proper na tao. Gusto mong hindi siya proper na tao. Sabi pa dito ng pangga natin, Darwin, wow, ang galing naman ni Boy. Siya yung okay, nabasa ko na yan. Sabi pa dito ni Letty, bintang na siya. Bintang niya, siya ang may gawa. Good morning, DJ Lindsay, watching from Taiwan. Hong Rowena, hello. Sabi naman ni Leslie, bitaw na B. Sabi naman ni Echo, hayaan mo na yan. Hindi siya kawalan sa'yo. Aww. Yan lang yung very, very sure ako, Hindi mo na kailangan pang hanapan ng closure yung tao na hindi naman nagbibigay kusa ng closure. At saka, bakit kailangan mo pang pahirapan yung sarili mo? 'Di ba? Binastos ka na nga on your anniversary, doon siya nakipag-date sa iba. Bakit kailangan mo pa ba na mabastos ng doble-doble para ma-realize na, ay teka lang, kailangan ko i-value yung sarili ko. Ay teka lang, hindi niya na talaga ako gusto. Minsan, masokista talaga tayo sa sarili natin Abang hindi tayo nasasaktan ng malalang-malala, yung tipong nababastos ng harapan, di tayo tumitigil Ganyan ang ang ibang tao, no? Ganyan yung iba. Gusto nila yung talagang sukdulan yung pambabastos sa kanila bago nila ma-realize na, teka lang, alis na nga ako, parang pahiya na ako dito Ano pang pagtingin na maganda yung matitira sa sarili mo kung hahayaan mong ganyanin ka ng mga tao, tapak-tapakan ka lang, 'di ba? Harap-harapan kang bastusin. Biro mo magseselos, ultimo sa kuya mo at saka sa tatay mo, ay, malalabi. Clear sign 'yon. Clear sign 'yon na meron siyang ibang ginagawa. Oo. 'Di ba? Wala sa katinoan ng lalaking magseselos sa tatay mo. Tatay mo 'yun Diba? Sabi ni Maria Mangabat, hi DJ Lindsay, sometimes we just need to leave all issues behind at hayaan na lang po natin na maghilom ang sa tulong ng panahon. At mas okay pa ang di na kailangan pang pag-usapan o walang closure dahil mauuwi lang sa pagtatalo yan at sumbatan. Hayaan mo na. Pa-shoutout naman po sa staff ng 8 Suites, Boutique Hotel Tagaytay. Punta kayo dito, DJ Lindsay. God bless po. Toby, pinapapunta talaga tayo doon, Toby. Oo, gusto po namin yung, huy, hindi ka magre-request agad-agad. Hello sa inyo dyan. Aina, Adan, hayaan mo na siya, girl. Hindi siya para sa'yo. Hello, DJ Lindsay, morning from Taguig City. Hello! Hello kay Pam de la Cruz, bumitaw ka na, girl. Napakaiksi ng buhay para tiisin ang problema. Tandaan mo, kapag masyadong mabigat na ang dalahin, ilaglag mo na. Laglag talaga. Kakaloka. Pero yun lang, no? Huwag mong hintayin na bastusin ka pa for another moment ng lalaking to. Kasi obviously, yung pakikipag-date niya pa lang at saka yung i-accuse ka niya of something that you're not guilty of, ay kabastusan. Ibig sabihin, hindi to biglang nangyari, matagal na tong nangyayari. Matagal ka na niyang hindi gusto, okay? Matagal na siyang tumatarget ng iba. Hindi mo lang napapansin, di ba? Kaya siya nakikipag-away sa'yo out of nothing is because matagal na siyang may tina-target na iba. Matagal na siyang fall out of love sa'yo. Matagal na siyang may ibang kausap. Kaya huwag mo
kailangan niyang ganyang lalaki? Bakit ka naman nahahabol o maghahanap ng closure sa lalaking wala namang kwenta? Oh. Diba? Hindi mapanindigan yung commitment. I mean, alam mo, kung broad yung mind mo, dapat matuto kang mag-let go doon sa sitwasyon, lalong-lalo na sa lalaki na clearly hindi ikaw ang gusto. 'Di ba? But it takes a lot of experiences, it takes a lot of kindness para matik na ma-accept mo sa sarili mo na hindi kasi ako yung gusto niya, kaya naghanap siya ng iba, kaya meron siyang iba. Oo. Minsan ganun lang talaga, ganun kasimple. Hindi niya ako gusto, kaya siya naghanap ng iba. Okay. Kasi hindi ko may bibigay sa kanya yung mga hinahanap niya eh. Probably ang hinahanap niya is someone na mas maganda, o mas sexy, or meron siyang ibang hinahanap sa ibang babae na wala sa akin. Fine. Wala sa akin yun eh. Sige na, alis ka na, let go na. Sana mahanap mo yung para sa'yo talaga. Minsan, ang saya kapag ganun lang, no? Pero syempre, hindi naman ito perfect world at hindi lahat ganun kabilis makaka-cope doon sa sitwasyon. Pero yun ang masasabi ko, kung kaya mong gawin yon, i-accept na lang sa sarili mo na hindi kasi ikaw yung kailangan niya at hindi ikaw yung gusto niya, kaya siya merong iba, then hindi magiging ganun kabigat yung nararamdaman mong lungkot. It's all about acceptance. Wow! At minsan ang acceptance, di mo na kailangan pa ng closure. Diba? Again, ang closure, tinatanggap yan kung kusang binibigay. Diba? Kung nandyan, edi go. Pero hindi yan para, alam mo yun, spoon feed mo sa kanya na, hoy, kailangan natin ng closure para makamove on ako. Bakla! Style mo lang din yan para makita siya. Kapag nagkita kayo, mahihirapan kayo maghiwalay, mag-iiyakan kayo, maawa siya sa'yo. Kung meron siyang awa para sa'yo, diba? Oo. Ang ending yan, baka mamaya, naawa siya sa'yo, magkabalikan pa kayo, lolokohin ka lang yan ulit. Kasi hindi ka niya mahal, naawa lang siya sa'yo. So, wag na. Kung hindi available ang closure at hindi ka pa okay, baka naman mamaya, sobrang mega iyak ka pa dyan. Alam mo yun, heightened pa yung senses mo, yung emotions mo, napakataas pa, gusto mo pa siya ulit, balikan. Wag ka muna makipagkita sa kanya. Kasi ganyan yung mangyayari. Napakarumpok pa naman ng mga babae. Wow! Kaya okay lang yun yung wag mo na makipagkita after ng breakup. Okay lang yun. 1 year, 2 years. Kung hindi mo pa bet makipagkita, wag. Kasi baka mamaya makagawa ka ng maling desisyon na ikakapahama ka at magiging rason ng iyong sakit or ng pain mo along the way. Diba? Para sa akin lang yan, ha? Oo. Maaring meron kayong ibang opinion about that, but that is just for me. I may be wrong, but that's just for me. Okay. Sabi dito ni Joey Guerrero, it's a redirection from God. It's a sign. Let go. Hi, Pretty Lindsay, all the way from Hawaii. Hello po sa mga nakikinig sa atin dyan sa Hawaii. Yahoo! Sabi pa dito, Aina, pabati naman po sa pamangkin ko, graduation today kay Joshua Ibanita, hello. Kay Ace Kalaranan, pa-shoutout naman po, idol, napaka-cute mo naman. Hindi naman. So there you go. I hope maging maayos ka, Pia, and wag mong isasara yung puso mo because there are a lot of men in this world, hindi nga lang sa Pilipinas because ngayon ang dami na nating pwede ma-reach na lugar with the use of internet. Kaya alam mo yon, carry lang yan kahit hindi kayo maging together. Ang dami mo pang makikilala, be. Dapat ka ma-excite ka of what life has to bring to you, diba? Dapat ma-excite ka na, bukas makalawa, baka may iba na akong makilala, ganyan. Bukas makalawa, baka mas pogi sa kanya, baka mas mahal ako, ganyan. Sorry na dun sa pogi na part. Alipin tayo ng mga pogi Sorry, oo. Bakit ba? Masama ba maging alipin ng pogi? Hindi. Bakit ba? Masyado kayong judger dyan sa akin. Anywho, I wish you well, Pia, and sana makahanap ka at mahanap ka. Diba? Sana someone who's deserving of your love, of your beautiful soul, gets to know you very, very soon. Diba? Gets to find you very, very soon. I wish you well. 9:28 na po ng umaga. This is Whitney Houston with the song All at Once. Dito lang yan sa Lihim ng Liham sa 106.7 Energy FM. Kasama niyo po si Lindsay. All the way till 11 in the morning. Tutok lang.